Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po, dito po sa Tambayang Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o sulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong napakagaling mga tambay, ubod ng galing na general na si General Torres mga tambay. Ngayon po ay PNP chief na. Meron pong interview po sa kanya ang isang pahayagan, isang anchor about po sa issue ng pagiging aso daw po niya o pagiging pitbull o pagiging bulldog mga tambay. Komentuhan po natin at ibalik tanaw din po natin ang kanilang pinagagawa na history na po sa ating bansa. Yung pagiging taksil at hudas sa bansa. Kasama po sila yata doon. Pakinggan po natin muna yung issue ng pitbull, bulldog o aso dito po sa General. Pakinggan po natin ang pahayag at balita. Mukhang masaya po sa inyo, no? Itong administrasyon, katulad na lamang ng DILG. Si John Vic Remulla, sinabi nga po niya, gusto ko lang po kayo makuha reaction po ninyo. Sabi niya, he's a bulldog, a pitbull. Everybody should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks. Hindi ko maintindihan kung ako pinupuri ni Sir John Vic sa ALG or inaasar niya ako dyan. But you know, ako naman ay, ano ba ang sinasabi ng Code of Professionalism? Di ba? Ang Code of Professionalism, minimemorya yan sa kadete. Men who take up the profession of arms on their own free will, submit themselves to a law of perpetual constraints. Di ba? Yan ang nakalagay doon eh. Tapos ang sinasabi doon, they give up their right. Ito na ngayon, a lot of rights that we give up because of this job. You give up your right to dress as you like. Hindi ako pwede magpahaba ng buhok. Otherwise, may problema na ako. Di ba? Gugupitan ako ng mga seniors ko. To say as they like. Hindi ka basta-basta. Maraming ganun din eh. Ganun din. Especially sa inyo sa media. Bakit? Can you speak as you like? Na hindi dadaan sa... Otherwise, you have to resign your position and when you're in the outside, you can dump to your heart's content. But as long as you are in this organization, ito ang guidelines, ito ang stringent, pagtaas ng kamay mo, na you took the oath, in the same manner with you, na you signed the contract, doon ka iikot sa trabahong yon, sa sinumpaang yon. Although, siyempre, may mga privileges ngayon na na-acquire mo together with that contract, together with that liabilities, may mga privileges ka. So, to get these privileges, you have to give up certain rights. Okay? It takes but one order to uproot us, uniform personnel, nakalagay yan. It takes but one order to uproot us from one place and bring us to another place. So, basically, ganun tayo. Kung ano ang mission, yun ang ating gagawin. Yeah, mga tambay, yung mission niya, ang tanong, nasusunod po ba ang batas sa kanyang misyon? Ang sinusunod po ba niya ay ang batas o ang mga politiko na nagpapatakbo yata sa kanya? Nagtatanong si Kamanong, siya po ba talaga ay hindi aso, hindi bulldog at hindi pitbull na sinasabi po? Alamin po natin ang kanyang history kasi may history na po siya na ginawa mga kabayan. Kaya lang po siya ngayon mabangong-mabango dahil po napakinabangan po yata siya. At doon yata siya naglingkod. Hindi po yata sa taong bayan siya naglingkod, kung hindi po sa mga politiko. Kaya po tinatawag po sa kanya di umano ay mga aso, isa siyang aso ng mga politiko. Ito po mga tambay, balik tanaw po natin lahat yung history po. History na po ito. Nakatatak na po ito sa kanyang pangalan at apelido. Marami po sila magkakasama rito mga tambay. Pero siya po ngayon yung nasa highlights eh. Ito po, umpisahan na po natin lahat. Isa-isahin po natin. Ibalik tanaw po natin. Hindi natin Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Kapag-pagumpanan. Pero hihilain ko yan. So, President, kung masusunod dito ngayon, reklamo niyo na ako. Gusto niya kung sabi, para lang ang klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretsyonin niyo po, Sir Plano? Yes. Okay, sir.
Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. So, di ba siya po yung Alalayan lang si Presidente. Isa lang po yan, hihilahin daw po. Nakita nyo po, walang nakuhang respeto at parehas na due process sa dating Pangulong Duterte. Yan po mga achievement niya. Ito pa po. Isa-isahin po natin ang mga kanyang sinasabing pagiging alagad ng batas. May paninindigan, prinsipyo at dignidad, mga katambay. Ito pa po. Marami pa po yan. Ito po ngayon lang nag-uubra. Pero pag hindi na po niya panahon, lalabas po lahat yan, mga katambay. Nag-uusap na dito. Sabi mo, sir, 8 o'clock, sir. 8:30 na, sir. May nihintay na po ng anak. Hindi, siya. On record. Ako, on record. Ako ang humingi ng record. Ang anak mo pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. bigyan mo ng pagkakataon. Kasi hindi mangyayari. Magdadala ng bandit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyos. Kung ganun, okay lang po. Hindi niyo papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo. Ikaw. Yes, sir. Hindi mo Upon the order. Hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon the order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. yan. Nag-uusap na dito. Grabe, no? Diktador. Hindi pwedeng pumasok kahit po ang anak na abogado na Vice President. Hindi po. Siya po masusunod. Diktador, mga tambay. Grabe, no? Marami pa po. Ito pa po. Umpis lahat. Ibalik tanaw po natin ang napakagaling dahil naging PNP chief. Napakarami po achievement. Lalong-lalo po sa paglabag sa batas yata, mga kabayan. Ito po. Umpisahan po natin. Tingnan po natin iba. Marami po ito eh. Kanina may Laban namin ka, ilagay nyo na sa bus, please. may kunin ka na sa jacket na. Ilagay nyo sa bus, please. Okay nyo na. Jacket mo. Matigil mo. Bakit lang kasyang hindi kayo patawag? Hindi siya makatawag. I will remove you from this room. Paniwala ka. Grabe naman ang ano mo. Mr. President, please. As a former president, Please as lang, President first, I do believe Hinahantay that na you kami. will still believe so by this bill. Please, Actually, sir, kung susunod tayo sa batas, yung Article 59 ng ICC rules, magsasabi kung susurrender siya sa Sir, sir, I korte, put it on dito the ang Supreme Court. Ano pa pinag-usapan natin kung kukunin mo ito? Mga tambay, siya na po ang batas, siya na rin po ang korte, mga tambay. Ibang klase itong pulis na ito. Lahat na po, hawak niya na po ang judicial at pati po ang batas, mga tambay. Siya na po lahat. Grabe, ito pa po. Marami pa po yan. Ibalik tanaw po natin itong napakagaling na general. Torre, may violation ho ba sa arrest or detention ni former President Duterte? No, sir. No, wala. Categorical wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438, an act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained, arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of his immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him, or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir.
President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi nyo, hindi, may dala kayong doctor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. It says here... 7438, sir. No, sir. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Tama. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo, substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay, you're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang additional doctors, But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. And she said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko, yung anak ko na babae. Ayan, nakita niyo po, dahil meron po siyang 2 star, kaya siya po masusunod. Wala pong po pwedeng bumali sa kagustuhan niya, mga tambay. Ibang klase po. Ito pa po, ibang klase itong general na ito. Kaya po nakakahiya po nakakahiya po ang ating kapulisan. At talagang hindi mo irerespeto pagka meron pong ganitong klase na general. Napakarami po nating matitino na general. Bakit ito pa ang naging PNP chief? Bakit kaya? Dahil po sumisinghot ng pulburon at sumisinghot ng coke ang commander-in-chief. At ito po ay naging aso, bulldog, pitbull nila. Kaya ito po naging reward. Kaya, ito pa po, marami pa po ito, mga kabayan. Ibalik tanaw po natin lahat. Ang ika-4 na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Yan po, mga tambay, isang damukal po ang magiging kaso po dito kung ito po ay wala na sa kapangyarihan ng kanyang amo, ang kanyang commander-in-chief. Marami pa po yan. Ito pa po. Isa-isahin po natin lahat, mga bayan. At proud na proud po siya, mga tambay, sa kanyang mga achievement. Yes, Senator Estrada, please. Thank you, Madam Chair. Let it be known that I am not protecting or I am not defending anyone, much less the former president of the Republic of the Philippines, President Duterte, since I am an ally of this administration led by President Bongbong Marcos, and at the same time a friend of Vice President Inday Sara Duterte. Now, since you've been asking the questions addressed to Gerald Torre, may I ask Gerald Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened.
All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. I am asking you. Did you say that? Hihilahin ko, hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the mga tambay, nagkakampi-kampihan na po sila. Kasama po ang DILG Secretary na si Remulla, mga tambay. Ngayon, magkakasama po yan. Si General Marbil, si General si General Torre, at syempre po yung DOJ Secretary na isa pang Remulla. Ito pa po mga tambay, marami pa po yan. Ipakinggan pa po natin itong kabila. Mga kabayan, isang damukal po yan. Baka akala ni General Torre. Pwede bang panoorin natin? Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong. Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong. Nag-iisang tao. Dami krimen sa labas. Nandito kayo namin. Sir, hindi ko hiningi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Huwag kayong umawak. Huwag kayong pakialam sa kanya. Kasi nga, nag-uusap pa kami. Nag-uusap pa kami. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want? Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time limit. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Ang ina mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Yan, ano kasalanan ni dating Pangulong Duterte? Dito sa video nakikita na si General Torre hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Isasakay na ng aeroplano. Ma'am, that's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And, interesting use po of force. You were forcing them. Yes, so you ma'am. admit you forced them. You use violence. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay ginawa na namin buong araw. Sa dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. Yan, mga tambay. Isang abogado po ang dating Pangulong Duterte. Piskal. Alam niya po proseso ng batas. Sino po paniniwalaan natin? Yung proseso ng batas na isang pulis.
na tinatawag na bulldog, aso, pitbull, kaysa po sa mga abogado na maalam at marunong sa batas ng proseso. Sige nga, nagiging tama lang ang ginagawa ni General Torre at ng mga kasamahan nito dahil sila'y nasa kapangyarihan. Mga kababayan, magkakaroon lang po na katarungan ang ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte pag matino na po ang presidente, hindi na po sumisinghot ng pulburon at ng coke. Lalabas na po yan. Ngayon po, bayani sila. Bayani po sila sa mga pinaggagawa nila. Sa mga kakampi nila. Di umano. Ito pa po. Pakinggan din po natin mga tambay. Ito pa po. Kung tama po ba ang ginawa ng proseso ng paghuli, yung mismo po kaalyado nila pasagutin natin. Yung kaalyado nila. Yung sikat na sikat po na Yusek. Hello, Marlo. Ito si Auntie Claire dati. Hindi pa siya kinuha sa Malacanang na gawing Yusek. O panoorin nyo. Francis A, saan po padadaanin yung warrant? Okay. Nasabi ito ha. Issue ng warrant, idadaan daw muna sa DFA. DFA. Kasi kapri eh. DFA, sa DFA, dadalhin sa DOJ. Okay. Pag DOJ, saka i-implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Anong purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. So, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Ganun. Yun ang proseso. O, di ba? Yun. Proseso po yun, General Torre. Nangyari po ba yun? Dinala nyo po ba sa lower court para po mapatunayan nyo na serve nyo ang warrant of arrest sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ba? Kayo na rin po ang tumayong lower court. Kayo na rin po ang justices. At kayo pa ngayon ang police. Lahat po ay nilagay nyo sa inyong mga kamay ang batas, pati ang proseso ng batas. Kaya disgrasya po kayo. Kaya nga lang po tayo nagtataka. Marami na po sinampang kaso dyan, pero wala pong sagot pa ang ombudsman yung 10 araw. Ito pa po, yung mga sinampang kaso dyan. Pakinggan po natin ang balita. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Sila ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crimes Marcus Lacanilao. 10 araw ang ibinigay ng Ombudsman sa 5 opisyal para sumagot. Ang utos ng Ombudsman ay kasunod ng rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na imbestigahan at sampahan ng reklamo ang mga nasabing opisyal. Ayon sa chairperson ng komite na si Senador Amy Marcos, lumabas sa kanilang investigasyon na bahagi ng aniyay demolition job laban sa pamilya Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo. Itinanggi na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga pahayag. Yan po mga tambay, yung 10 araw, inabot na po ng ilang linggo, buwan. Wala pa rin po tayo nababalitaan sa ombudsman. Magre-retiro na po ang kanilang ombudsman head na si Ombudsman Martires. Ano na kaya nangyari doon? Nasunog na kaya yung mga rekomendasyon? Nasunog na kaya? O nalagay na lang kaya sa archive? O naupuan na? Yan po. Mga kababayan, ano po sa tingin nyo? Si General Torre po ba hindi pitbull? Hindi po ba ito aso? At hindi po ba ito bulldog? Mga kababayan, yung sinasabi niya, pinagtatawanan niya. Anong klase po ba siyang general? Nakakahiya. Nakakahiya. Lalong-lalo po sa buong mundo na meron tayong klaseng ganitong general, PNP chief pa, mga kabayan. Kaya po mga kabayan, wag na wag po sanang pamarisan ito. Di umano, wag na po sana sundan ito. Yung mga general, nagsunog ka. Nagsunog ka ng yung pag-aaral, pawis at dugo. Para lang masabi mo, ikaw ay maglilingkod ng tapat sa bayan.
Hindi ka magiging aso at bulldog at pitbull. Di po ba? Saan po ba naglingkod ang mga ito? Sa bayan po ba? O sa mga politiko? Katulad po ng general. Kawawa po at nakakalungkot. Sa panahon po ng binagoong ang Pilipinas, nagkaganito po ang mga pulis. Samantalang po nabago na po ang imahe nito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon na po na kahit papanong respeto ang taong bayan dito. Di po ba? Dahil nung panahon po na hindi pa nakakaupo si dating Pangulong Duterte, ay narco-politics po tayo. Napakarami pong kapulisan na nasasangkot sa sari-saring krimen. Di po ba? Pati sa pulburon, ginawa nilang negosyo ng iilang mga pulis. Hindi naman lahat. Di po ba? At ngayon, pagpasok ng binagoong Pilipinas, ano po naging balita? Libo-libo mga kapulisan ang sangkot sa sari-saring krimen na naman. Putok na putok po yan, mga nakaraang buwan. Ang mga kapulisan ay isang damukal na kaso ng mga kapulisan. Sari-sari, involved, libo. Bumalik na naman po sa dati na mas sumama pa yata ngayon. Dahil ganito po ang nangyayari sa ating mga kapulisan. Mukhang binebenta na po yata ang kanilang dignidad, prinsipyo. Di po ba? Dahil yata sa posisyon at pera. Di ba? Huwag po sanang pamarisan ito. Pati po ang ating mga kasundaluhan. Huwag po sana yung pamarisan ng inyong mga general, di umano. Lalong-lalo po dyan sa AFP. Meron po tayo dyan, general. Di ba? Si General Broners. Di po ba? At ito po ngayon, yung dati po, yung nag-retired na, si General Marbil. Ngayon po si General Torre, mga tambay. Wag na wag po sana natin pamarisan ang mga ganitong klase di umano na mga pulis at sundalo di umano. Di po ba? At lalong-lalo po ang mga politiko. At lalong-lalo po mga sekretary. Meron pa po isang sekretary na dati rin po naglingkod bilang AFP chief. Di po ba? Sino po? Si General Anyo na naging secretary po ng dating Pangulong Duterte. Ngayon po, naging security advisor po siya ng ating bansa. Pero pinag-ubra pa rin po niya ang ginawa ni General Torre na grabe po ang ginawa sa pamilya Duterte. Pangaharas, kidnapping, pinag-ubra ito ng AFP at ng PNP. Nagpakahudas po silang lahat. Hindi kaya? Nagpaka-traidor sa bayan at sa dating Pangulo na nagluklok sa kanilang dignidad, nagbago ng imahe nila at nagtaas pa ng kanilang mga sweldo at mga retirement. Di po ba? Nagkaroon lang po tayo ng mga iilan mga general na nabulok ang sistema nila sa paglilingkod sa bayan. Dahil nabahiran ng pagiging sakim, greedy, hindi yata sa pera at sa kapangyarihan. Sa kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Kaya katulad po nito, patong-patong na magiging kaso nito mga grupo na ito. Lalong-lalo po sa pangunguna ng Commander-in-Chief. Mga kababayan, napakarami pong sasagutin ito sa bayan, sa batas. Napakarami po nilang nilabag, mga kababayan. Lalo-lalo po ang Commander-in-Chief, DOJ Secretary. Di ba? Ang Pangulong Marcos, DOJ Secretary na si Boying Remulla, at ang DILG Secretary na isa pang Remulla. Di po ba? At ang mga general, kasama po ang DND, ang Department of National Defense, pinag-ubrab nila na magkaganito ang ating bansa. Binaboy nila ang saligang batas, ang proseso ng batas pagdating sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Yan, kasama po yan. Sila Secretary Gibo, si mga general ng AFP, sa General AFP General Broners, lalong-lalo po ang dalawang general, ang dating PNP chief na si General Marbil at ang bago ngayon na tinatawag na aso, pitbull, bulldog ng mga politiko daw, si General Torre. Isang damukal na patong na kaso
ang kakaharapin nito pag wala na sila sa kapangyarihan, mga kababayan. Ngayon kasi, bayaning-bayani sila. Saan? Sa mga makakaliwa. Sa mga oligarko, di umano. Sa mga politikong mga grabe, lasing, bangag sa kapangyarihan, di umano. Diyan po sila bayani. Bayani po yan. Di po ba? Lalo sa mga media na hindi yata nababayaran. Di po ba? Bayani sila. Lalong-lalo po sa mga nakikinabang sa gobyerno. Bayani yan! Di po ba? Pero, panandalian lang po yan. Di po ba sabi ng dating Pangulong Duterte, ang lahat may katapusan, may hangganan. Kaya po, General Torre, samantalahin mo na ang iyong pagkakasaya. Yung iyong sinasabi mong nasa tama ka, masaya ka, tama ang ginawa mo, lasapin mo na habang nasa pwesto po kayo. Habang nasa kapangyarihan kayo. Sulitin mo na ang sinasabi mong wala kang nilabag na batas. Napakarami nagpapatotoo, nagpapatunay. Binasahan ka pa ni Senador Alan Cayetano ng batas na iyong mga nilabag. Binasa pa sa harapan mo. Nangangatwiran ka pa. Batas na ang binasa sa'yo. Dahil may sarili kang batas. Ano yon? Batas ng mga sinusunod mo na mga politiko. Dahil nga sinasabi ikaw ay nagpakaaso, bulldog, pitbull. General Torre, ngayon ka lang mabango sa media. Darating ang araw, baka mabulok ka rin sa kulungan. Katulad ng ginawa nila na grabe. Marami pong kapulisan ang nabubulok sa kulungan, mga kababayan. Doon mo dadalin yata ang iyong mga estrelya. Mapapakinabangan mo yan. Yung mga 4 na estrelya mo sa kulungan, di umano. Pag lalong-lalo na po yung sinasabi po natin, pag ang presidente na, mga kababayan, ay matino, hindi sumisinghot ng pulburon at hindi po sumisinghot ng coke at lalong-lalo po kung ang presidente ay hindi po lasing at bangag sa kapangyarihan. Delikado po itong grupo na ito. Yung sinabi po natin, lahat na nagplano, nagkampi-kampi sa ginawa nilang ito sa dating Pangulong Duterte, ngayon, ngising aso pa sila, di umano. Ngising buhaya pa sila ngayon. Mga hindi natitinag dahil pati ang ombudsman ay tulog yata at mahimbing na mahimbing sa issue nila na pinasasagot ng 10 araw. Inabot na po ng buwan. Wala pa rin sagot sila. Unbelievable. Di po ba? Samantalahin mo yan, General Torre. At yung kahihiyan, sanay na sanay kayo. Sanay na sanay kayo at pinag-uubran nyo dahil panahon nyo. Kaya lang sinasabi po natin, wag na po sana itong pamarisan ng mga matitino, na mga general. Kasi po ngayon, tulog po tayo ngayon eh. Pinag-uubra po natin ang ganitong sistema ng ating kapulisan, lalong-lalo ng mga kapwa nating mga general na matino. Nag-uubra pa sa inyo ito na meron kayong kapwa general na nagiging aso, pitbull, bulldog ng mga politiko, di umano. Okay lang sa inyo? Lalong-lalo po sa AFP, sa PNP, okay lang nasabihan kayo na kayo yung mga aso ng politiko, pitbull, bulldog. Nakakahiya. Yung kapangyarihan at pera, nawawala yan. Pero yung itinanim nyo sa Pilipino at sa bansa, history, hindi po mawawala at mabubura yan sa isipan ng mga Pilipino. History na po ng lahi nyo yan. Katulad po ng Marcos. History na po ng lahi nila ang pagiging diktador. Hindi na po nakakalimutan ng tao. Pagiging magnanakaw, mamamatay tao di umano. Hindi na po nawala yan. At yung history po ngayon ng anak ay hindi na rin po mawawala sa history ng bansa yan. Yung pagiging sumisinghot daw po ng pulburon, sumisinghot ng coke, at yung sinasabing isang damukal na issue ng korupsyon,
kumpleto sa lahat, hindi po mawawala yan sa history ng pagkatao ng Pangulong Marcos. Lalong-lalo kung hindi niya tinutuldukan ang issue ng pulburon dahil ayaw niya magpa-follicle hair drug test. Di po ba? At lalong-lalo yung history ng isang general na dumakip na halos lahat ng batas, proseso ng batas, inilagay niya sa kanyang mga kamay. Siya na po lahat ang nagdesisyon. Hindi na uso sa kanyang korte-korte. Pati ang pamilya, hindi niya na po pinag-ubra. Nakausap man lang bago niya itapon. Pasakayin sa aeroplano, dalhin sa Netherlands. Wala. Dahil meron po siyang, nung mga time na yon, ipinagmamalaki niya kanyang 2 estrella sa balikat. Siya ang masusunod. Siya ang batas. Siya ang dapat sundin. Ngayon mo lang nagawa yan sa binagoongang Pilipinas. Pag wala na ang binagoongang Pilipinas, saka ka magyabang, General Torre. Magyabang kayo lahat. Kasama ang iyong boss, ng iyong Commander-in-Chief, pati ang DOJ Secretary, DILG Secretary, at ang mga kasundaluhan, hindi naman po lahat, yung mga involved. Di po ba? Pati ang National Department po natin, ang Department of National Defense, delikado po yan. At pati po ang isang, ang ating National Security Advisor na si Anyo, natanggap nilang lahat na maghudas ang mga kapulisan, mga kasundaluhan sa ating soberenya, sa dating Pangulong Duterte. Nagtaksil sila na ipamigay ito sa banyaga na walang jurisdiction sa ating bansa at walang mga kaso. Walang kaso sa ating bansa. Yung sinasabi nilang napakasamang presidente pero hindi nila sinampahan ng kaso sa ating bansa. Unbelievable. Pamumulitika. Dahil nga sa pagiging bangag, lasing sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Kaya po mga kababayan, nakakalungkot lang po. Ganito po ang nangyari sa ating kasundaluhan. Ganito po ang nangyari sa ating kapulisan. Nagkaroon po tayo ng mga ganitong klaseng general sa ating kasaysayan. Lalong-lalo nung pumasok ang binagoongang Pilipinas. Nagkaganito. Nawalan sila ng utang na loob sa isang dating Pangulong Duterte na nagbalik ng dignidad ng kanilang mga uniforme. Di po ba? Itinaas at binalik ang tiwala ng mga Pilipino sa kanila. Pero ngayon, mas lalo yung tiwala, iba na po. Sinusuka na ng majority ng mga Pilipino itong mga klase na ganito na mga general. Hindi naman po lahat. Marami pang matitino dyan. Hindi po ba? Lalo po sa AFP at sa PNP. Kaya nga lang po, wala po yata silang magawa. Mukha yatang hawak sila lahat sa ilong ng mga general na ito. At nang sinasabing Commander-in-Chief na may issue ng pulburon at coke. Mga tulog. Nakakalungkot. Kaya po, ang nangyayari sa ating bansa, mga kabayan, ganito po. Nagkakagulo. Buklod-buklod ang bansa natin. Di po ba? Dahil sa ganitong sistema ng pagpapatakbo ng ating bansa. Magmula sa Commander-in-Chief hanggang sa ground, isang damukal na issue ng korupsyon at isang damukal na paglabag sa proseso ng batas. Lalong-lalo po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kaya kayo po, lalong-lalo ka, General Torre, ngayon, sulitin mo na. Sulitin mo na lahat ng sinasabi mong tamang ginawa mo. At sa tingin mo, ikaw ay naging bayani ng mga politiko na sinusunod mo. Kaya ka tinatawag di umano na aso, bulldog, pitbull. Dahil yan ang nagiging bansag sa'yo. History mo na yan. History na ng lahi mo yan. Hindi na mawawala sa iyo yan, General Torre. Yung issue na pagiging aso mo, di umano, bulldog, pitbull ng mga politiko, never na pong mawala yan. Hindi na po mabubura sa kalahi-lahian mo yan. Di umano, General Torre. Ang lahat po ay may hangganan. Di po ba? Yung sinasabi natin, pag nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng kasamaan, kasamaan din
ang aanihin mo. Di po ba? Katulad po niyan. Ano po ang tinanim nyo? Isang damukal na paglabag sa batas. Ano po ang magiging kapalit niyan sa tinanim nyo? Di po ba? Isang damukal din paglilitis ang gagawin sa inyo sa paglabag nyo sa batas. Di po ba? General, napakarami nyo po. Grupo po kayo. Yan po ba yung nasa Oplan Horus? General? Kasama po ba yan? Lahat po. Kami. Delikado po kami ngayon sa inyo. Lahat po ng bumabatikos ngayon sa Binagong ang Pilipinas, binibigyan nyo ng problema. Kasama ang mga vlogger. Di po ba? Kaya hindi malayo isang araw, si Kamanong, meron na rin pong warrant of arrest sa tinatawag na aso, bulldog at pitbull nila. Di umano. Hindi po ba? Dahil sanay na sanay po yata talaga kayong manggipit. Di po ba? Panahon nyo po yun. Tanggap naman po namin yun. At tanggap naman ni Kamanong yun. Dahil si Kamanong naniniwala po. Naniniwala po ako sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ang lahat ay may hangganan, may katapusan. Kaya kung anuman ang ginagawa ng mga taong ito, lunod na lunod, talagang sabik na sabik, at talagang nagpapakalunod sa kapangyarihan, temporary lang po yan. At kung ano ang ginagawa nyo panggigipit, aanihin din po ninyo yan sa inyong mga sarili. Hindi po ba? At makakakuha rin po kami ng katarungan. Kung kami naman ay gipitin, may katarungan din po kaming makukuha. Hindi naman po lahat ng pagkakataon ay nasa inyo. Hindi po lahat ng pagkakataon, tama po kayo. Darating din po ang pagkakataon na makikita nyo po, nakaharap na po sa pagmumukha ninyo na napakarami nyo pong ginawang mali. Ngayon po kasi, nasa kapangyarihan kayo. Hindi po ba mga kabayan? Good luck na lang po sa grupo na ito. Yung grupo po na ito, good luck na lang po sa kanila. Panapanahon lang po yan. Lalong-lalo po sa Pangulong Marcos, DOJ Secretary Remulla, DILG Secretary Remulla, sino pa? Ang dating PNP Chief Marbil at ang bagong PNP Chief Torre at ang National Security Advisor Anyo at ang DND Secretary ng Department of National Defense na si Gibo. At syempre po ang general ng AFP na si General Broners. Good luck na lang po sa inyo. Hindi po natutulog ang nasa itaas. Alam po lahat nila ang ginawa nyo po. Yung mga ginawa nyo po, yung mga itinanim nyo kay dating Pangulong Duterte, haharbisin din po nyo yan. Aanihin nyo rin po yan lahat. Isa-isa po kayo na nagsabwatan. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ibinalik tanaw po natin. At proud na proud pa, tawa pa ng tawa ang isang General Torre na parang tanggap na tanggap niya yung bansag sa kanya na isa siyang aso, bulldog at pitbull daw po, di umano. Ayon mismo sa pahayag ng isang DILG Secretary na si Remulla, mga tambay. Ibang klase, no? Masaya kayo, magpakasaya na kayo. Magpakasaya na kayo. Sulitin nyo na habang kayo ay nasa kapangyarihan. Darating din ang sinasabi nga po na karma nyo, di umano. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga taga-subaybay, thank you po. Maraming salamat po. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta,
Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo po pinagkakalob. Thank you po. Maingatan nawa po kayo. At siyempre po, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At siyempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, lagi ko pong pinapakiusap sa inyo po na magsama-sama po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa ating dating Pangulong Duterte na siya po ay nasa may edad na po na talagang may karamdaman na. Sana po ay malagpasan niya po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Sana po pagtulong-tulungan po natin na siya po isama sa ating mga dasal. At thank you rin po mga tambay. Sa muli po, magpapaalam po muna inyong lingkod. Thank you po. Sa muli po. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Doble ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.